Mga kapuso, walang takas kahit pumalag sa buy-bust operation ng pulisya ang isang nagbebenta ng baril na walang kaukulang papeles. Narito ang eksklusibo kong pagtutok. Ang ganda nga, boss, oh. Ang kinis, oh. Dalawang mag. Matagal na kasi sa akin to eh. Mga 1 taon mahigit na eh. Para ipakita ang ibinebentang baril, nakipag-video call pa ang suspect sa buyer na hindi niya alam isa palang undercover na pulis. Ano yung ginagamit sa, boss? Sa firing, shooting, ganon? Ito, tsaka yung 9mm, wala kasing papel. Bale, nasa shop lang yan. Meron kaming motor shop. Pagkatapos, pinlansya na ang meet-up. Kahit doon lang tayo sa parking. Kasi at least kung nasa loob tayo ng vicinity ng condo, walang basta-basta makakapasok. Pagdating sa location, Sip ba yun? Nakakabaka siya ako, boss. Pupasok pa tayo, boss. niyaya ng suspect ang buyer sa parking lot ng condominium building. Hindi lang tayo sa buwan, boss. Nakakabaka siya ako. Hindi ba ako maano na ito, boss? Ipinakita ng suspect ang ibinebentang baril. Nilinis ko na yan, boss, ha? Kaya pagdating ko sa bahay, punas-punas ako kayo. At nang iabot na ang marked money, niyapos na ng undercover ang suspect at nagpakilalang pulis. Hoy! Huwag ka tatakbo! Pero ito'y pumalag. Pulis kami! Pulis kami! Tasak dito! Pulis ako! Pero bandang huli, nadakip na rin ang suspect. Nagkaroon ng maximum tolerance, naging alerto po yung mga tropa natin, no? Dahil medyo naging aggressive yung subject. Sa kabutihang palad na corner po itong suspect. No comment ang suspect. Inline ito sa kampanya natin, no, against dun sa pagbebenta ng baril, particular na dito sa mga fisher folks natin, no, na siyang iniiwasan natin na pwedeng dalhin nila while nagkakandak sila ng fishing. Ayon sa pulisya, isa pang baril ang na-recover sa suspect. Nakuha pa yung isang caliber 9mm na baril at ito nga po ay nung tinignan ay meron pang nakaload na bala. Mas mabigat po yung dito ang hatol ng korte. 12 years and 1 day to 20 years yung imprisonment ng suspect natin. If found guilty po. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Dagdag presyo sa Pinoy pandesal, ilang delata, instant noodle at kape ang ibinabala ng Trade Department bilang epekto ng mega oil price high. Kung magkano, alamin natin sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Kasunod ng pag-ariba ngayong araw ng mega oil price hike, ihanda pang lalo ang inyong mga bulsa dahil ang Department of Trade and Industry nagbabala sa posible ring pagtaas ng presyo ng ilang bilihin. Apektado rin daw kasi ng mega oil price hike ang gasto sa distribution at logistics o yung pagbiyahe at pag-imbak ng mga produkto na aabot raw sa 10% ng production cost. Mahigit 3 piso ang posibleng maging taas sa tinapay na Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal. Dagdag na mahigit piso naman ang posibleng epekto nito sa canned sardines at ibang canned meat at processed milk. Halos 30 centavos sa instant noodles, 11 centavos sa kape at 16 centavos sa bottled water. Minomonitor pa po natin yung average prices ng fuel kaya hindi po tayo makapag-peg ng eksaktong figures. So we're giving a range na about 2 to 8% impact maybe a month or two from now kasi healthy pa po yung ating inventories. Ayon sa Department of Trade and Industry, wala pang formal na sumusulat sa kanila ng mga manufacturers na humihirit ng taas presyo sa mga pangunahing bilihin. Pero ang mga produktong nasa labas na ng suggested retail price guide, maaaring magtaas ng presyo nang hindi na humihingi ng pahintulot mula sa kagawaran. Tulad po ng delata natin, may shelf life po yan, may inventory po yan, nakatago, nasa bodega po yan. So old stock pa po yan ng mga for example, sardinas natin na hindi pa directly impacted dun sa increase ng fuel natin. Maaari po kung talagang nasa negosyante po natin yung naapektuhan po silang ng logistics nila.
maari po magtaas ng reasonable prices yung outside of BNPC. Maybe 2 to 3% hanggang 5% po siguro. Natural po naman talagang mag-react ang ating mga negosyante. Sabi naman ng Philippine Amalgamated Supermarket Association Incorporated, samahan ng mga supermarket owners and operators sa bansa. I guess they're all trying to figure out the degree of uncertainty and if it's worth taking the risk right now to increase or adjust prices this early. The last thing we need to do is to panic buy because that will immediately increase prices because there'll be a lack of supply. Kahit ang mga magsasaka at mangingisda, umaaray na sa epekto ng taas presyo. Sa Alabel, Sarangani, ngayon pa lang, sinabi na ng mga mangingisda na posible rin silang magtaas ng presyo dahil sa gasto sa diesel. Itong mahal na kayo ng isda, pati nihita. Nihit pa ng isda. Nihit kayo niya, para na makuha. Igura gasolina ni. Sa Pangasinan, nagsasabi na rin ng ilang magsasaka na baka hindi sila makapagtanim bunsod ng mahal na presyo ng mga produktong petrolyo na kailangan sa pagpapatakbo ng makina at patubig. After ng season na ito, hindi na kami magtatanim. Para kaming pulubi na nagmamakaawa dyan sa mga gasoline station na bibili. Siyempre, kawawa rin kami. Nakahanda naman na ang pondo ng Department of Agriculture para sa fuel subsidy. 75 million pesos ang ilalaan sa mga mangingisda, habang 75 million pesos rin sa mga magsasaka. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Naglalaro na sa 70 piso o higit pa ang presyo kada litro ng diesel sa ilang lugar sa bansa. Sa Baguio City, kung saan halos 90 pesos ang diesel, dati nang mas mahal ang langis kumpara sa mabababang lugar. At mula roon, nakatutok live si Ian. Ian. Vicky, kung namahala na nga ang marami sa mega oil price hike gaya dyan sa Metro Manila, ito sa Baguio City, bago pa yan ay mas mataas na talaga na hanggang 10 piso ang mga presyo ng produktong petrolyo. Biyaya sa Baguio City, ang lokasyon nitong kulang 5,000 feet above sea level na dahilan ng maginaw nitong klima at magagandang tanawin. Pero ang layo ring ito na dapat lakbayin ng mga produkto ang dahilan kung bakit mas mahal ng hanggang 10 piso ang litro ng langis dito kumpara sa mabababang lugar. Ang diesel halimbawa, halos 90 pesos na ang presyo kada litro rito sa Baguio, kumpara sa hanggang 77 pesos lang sa Metro Manila. Ang sinasabi nila sa akin because of the logistics cost. Ang sinasabi nila, Mayor, hindi namin kasalanan. Sa kanyan, sa mga major players. Kabilang sa pinakamalapit nilang source, ang oil depot ng Poro Point sa La Union na nasa Kapatagan at halos 60 kilometro ang layo sa Baguio. Sa delivery po kasi, medyo mas malayo po dito, tapos paangat po kasi yung delivery kaya medyo mas mahal po. Unlike po sa baba po na mas malapit po yung talagang pinagkukunan po namin ng fuel. Kanina ay inikot ng mga otoridad sa lungsod ang 18 gasolinahan doon para tiyaking nasusunod ang guidelines ng Energy Department. Different gas stations have their own price increases per day po kasi. At sinisigurado lang po natin na walang gasoline station that goes beyond that. Pero ang isang gas station malapit sa Baguio General Hospital, sarado kaninang umaga dahil kahapon pa ng umaga naubusan ng diesel at kagabi naubos ang gasolina, imbes na sa Miyerkules gaya ng tansya nila. Parang nagkaroon ng onting panic buying yung mga customers natin na dumating ng Friday, Saturday, Sunday. Ganito rin sa iba pang gasolinahan ayon sa ilan kong nakausap. Wala na po rin po sa kabilang kaya pumunta po ako dito pero wala pa rin po. Out of stock daw po. Galing ako sa Maykwan, wala rin dun. Tapos dito wala rin. Tulad ng Baguio, mas mahal din ang presyuhan sa iba pang malalayong isla at lugar sa bansa. Sa Batanes halimbawa, nasa 95 pesos na ang kada litro ng diesel. Ang pinakamalapit na oil depot sa kanila nasa Ilocos Region pa. Sa isla ng Catanduanes, nasa 88 pesos kada litro na ang diesel. Habang sa Masbate Island, hanggang 92 pesos ito kada litro. Vicky, bukod nga sa presyo ng produktong petrolyo, pinamomonitor din dito sa Baguio City ang basic goods para matiyak na walang nagsasamantala ngayong tumataas ang presyo ng langis. Balik sa'yo, Vicky. Iyan,
Sabi mo nga sa report mo, no, sa mga lugar tulad ng Baguio na mas mahal na nga yung presyo ng gasolina at diesel, mas malakas ang dagok ng mga big-time oil price hike tulad ngayon. May balak bang gawin ukol dito yung gobyerno para ikangay maging patas naman yung laban? Sana naman may gawin yung mga lokal na opisyal para nga maibsan yung dagok nito sa kanilang nasasakupan, Ian. Vicky, talagang yung logistics, yung pagbabiyahe mula dun sa Kapatagan, papanik dito sa Baguio at yung pagluluwas doon naman sa mga isla gaya sa mga sa Batanes at sa Masbate, yun talaga ang nagpapataas ng presyo pero napakahabang proseso syempre kung gagawa sila ng mas malapit na dipo. Ang sinasabi ni Mayor Magalong, ang dapat daw ay kausapin ang DOE at yung mga major players para magkaroon talaga ng official document na mag-stipulate kung ano ba talaga yung nararapat na presyo. Dahil sabi ni Mayor Magalong, 2 beses na nga raw nilang naibaba yung presyo pero pag walang nagbabantay at hindi na follow up ay talagang unti-unting bumabalik doon sa presyong yon. Kaya dapat daw ngayon ay magkaroon na talaga ng official document ukol dito. Piki. Alright, maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. Hinimatay ang 7-time defending champion na si Yula Bautista sa gitna ng kanyang performance sa tanghalan ng kampyon ng TikTok Clock. Unless you make it through the night. Biglang bumagsak sa stage si Yula sa gitna ng kanyang back-to-back tapatan performance laban kay Princess Falty. Mabilis namang lumapit ang medical team at inalalayan ang isa sa mga grand finalist. Nasa maayos na siyang kalagayan ngayon pero patuloy pa ring inoobserbahan. Umaasa ang buong TikTok Clock team na umayos ang kanyang kondisyon. Bibigyan po namin kayo ng update sa kalagayan ni Yula. For now, samahan niyo po kaming magdasal na maging ligtas si Yula. At sana ay walang seryosong nangyari sa kanya. Mag-ingat po tayong lahat. Halos mag-zero visibility sa isang kalsada sa Malungon, Sarangani kagabi. Pero hindi dahil sa masamang panahon. Mga kapuso, dahil yan sa tumagilid na tanker truck sa pababang bahagi ng kalsada sa barangay Nagpan. Tumagas ang karga nitong liquefied carbon dioxide kaya halos hindi na maaninag ang daan. Stranded tuloy ang maraming motorista. Base sa investigasyon, nawalan ng preno ang truck habang nasa pakurbang bahagi ng kalsada. Nagtamo ng minor injury sa ulo ang driver habang nasugatan sa tuhod ang kanyang pahinante. Agad silang dinala sa ospital. Mga kapuso, naging bagyo na yung low pressure area na minomonitor sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ng sentro ng bagyo sa layong 1,325 kilometers, silangan ng Eastern Visayas. Taglay ang lakas ng hangin na 55 kilometers per hour at bugsong nasa 70 kilometers per hour. Mabagal itong kumikilos pahilaga-hilagang silangan. Sa ganitong direksyon, mababa ang tsansa nitong pumasok sa para. Pero magpapatuloy ang epekto ng trough o yung extension nito sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Apektado naman ang northeast monsoon o amihan ang Luzon. Base sa datos ng Metro Weather, may mga kalat-kalat na ulan sa northern at central Luzon, Mindoro provinces, Palawan at Catanduanes. Posible rin yan sa ilang bahagi ng Aklan, Capiz, Antique, ilang lugar sa Negros, pati sa Eastern Visayas. Sa Mindanao, panandalian lamang ang ulan sa umaga pero pagsapit ng hapon at gabi, malawakan na ang malalakas na pag-ulan sa Zamboanga Peninsula, Barm, Soc-Sargen at Davao Region. Sa mga taga Metro Manila, maging handa pa rin sa tsansa ng mga biglaang ulan. Naghain ng reklamong perjury sa NBI ang actress beauty queen na si Michelle D. laban kay alias Totoy, ang dating driver at personal assistant ng kaibigang si Rian Ramos. Ayon kay D, malaki ang pinagkaiba ng dalawang pahayag ni alias Totoy. Sa affidavit daw nito bilang sagot sa isinampa ni D na reklamong qualified theft. Inamin ni alias Totoy ang pagkuha sa ampaw. Pero sa sworn na statement ni alias Totoy sa NBI, itinatanggi raw niya ito. Sinusubukan pa naming makuhanan ng pahayag si alias Totoy. Nauna nang naghain si alias Totoy ng reklamo laban kina D. Ramos at kaibigang si Samantha Panlilio dahil sa panggugulpi umano. Nagsumiti na si D ng counter affidavit sa reklamo.